May kabayaran ang kasalanan na hindi mo kayang bayaran. Kamusta po kayo? Pastor Arnold po. Sa Lumang Tipan, may sistema ng paghahandog upang ipakita sa bayan ng Diyos na may kailangang bayaran para sa kanilang mga kasalanan. Pero simula nang mamatay si Jesus sa krus, hindi na kailangan mag-alay pa ng anuman. Si Jesus na ang naging pinakamahalagang handog para sa lahat ng nagawa mong mali. Maaring may kasalanan kang nagawa na hanggang ngayon ay dinadala mo pa rin ang bigat sa iyong puso. Naniniwala kang pinatawad ka na ng Diyos pero parang hindi mo pa rin maramdaman ang kapatawaran. Kaya't pilit mong binabawi ang pagkakamali mo sa pamamagitan ng pagsisimba, pagbibigay ng ikapu, or pagiging mabuting tao. Pero ang totoo, binabayaran mo ang utang na bayad na. When sin have been forgiven, there is no need to offer any more sacrifice. Mula po yan sa Hebrews chapter 10 verse 18 ng New Living Translation. Ang sakripisyo ni Jesus ay pangwakas. Final na ito. Tapos na ito. Kumpleto na. Noon, ngayon, at magpakailanman. Magandang balita ito. Wala ka nang kailangang gawin para bayaran ang kasalanan mo dahil binayaran na ito ni Jesus. Hindi mo na kailangan parusahan pa ang sarili mo dahil sa iyong mga pagkakamali. Isang matandang babae ang pumunta sa kumpanya ng insurance at nagsabing, patay na ang asawa ko 5 taon na at hindi ko na kayang bayaran ang premium ng life insurance niya. Sinabihan siya, Ma'am, hindi mo na kailangang bayaran. Fully paid na yon at ikaw na ngayon ang makikinabang. Dahil sa kanyang pagkamatay, may benepisyo ka na ngayon. Wala ka nang kailangan bayaran pa. Sa isang banda, ganito rin ang ginawa ni Jesus para sa iyo. Habang siya'y namamatay sa krus, sumigaw siya, Tetelestai, na ang ibig sabihin, tapos na, it is finished. Bayad na ng buo. Wala ka nang kailangang idagdag. Ikaw na lang ang makikinabang. Kapatawaran, kaligtasan, at buhay na ganap. Lahat ng yan ay para sa iyo kapag tinanggap mo sa pamamagitan ng pananampalataya na binayaran ni Jesus ang kabuuang halaga ng lahat ng kasalanan mo. Noon, ngayon, at sa hinaharap. Huwag mo nang patagalin. Tanggapin mo na ang kapatawaran niya ngayon. Think about this, my friend. What is the one thing you have believed God could never forgive? Ano daw ang isang kasalanan na inaakala mo o akala mo ay hindi na kayang patawarin ng Diyos? Naniniwala ka na ba ngayon na sapat na ang sakripisyo ni Jesus kahit para sa kasalanan iyon? Do you now believe Jesus' sacrifice is enough for even this sin? Pag-isipan mo yan. At pangalawa, how can you show others that Jesus has forgiven you and changed your life? Paano mo mapapakita sa iba na pinatawad ka na ni Jesus at binago na niya
ang buhay mo. At pangatlo, think about this, how often do you confess your sin? How does this affect the amount of guilt you carry with you? Gaano kadalas kang nagpapahayag ng kasalanan sa Diyos? Paano nito naapektuhan ang bigat ng konsensya mo? Muli po, ito si Pastor Arnold Adriano. At ang encouragement na ito ay hatid sa inyo ng Malabon Community Church. Have a great day, my friend. At huwag mong kakalimutan kung sino ang gumawa ng araw na ito.